At lahat po tayo tatanggap. Hindi po ito po ay ang ating Panginoong Jesucristo ang nag-initiate na gawin ng mga mananampalataya. Kaya kung meron ng mga baguhan dito, na baka nasa isip mo ayaw ko mag-partake niya dahil baka maiba ko ng relihiyon, pakinggan niyo mo po na itong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay matutumayan sa Mark chapter 14 verse 22 to 24. Nung gabi bago ipinagkanulo ang ating Panginoong Jesus, siya ay tumampot ng tinapay. At ang sabi niya, ito'y kanyang itinaas at pinasalamat at kanyang pinaghati-hati at binigay sa kanyang mga alagad. At ang kanyang wika, itong tinapay na to ang siyang nagsisimbolo ng aking katawan. Kainin ito sa tuwing kayo'y nagkakasama-sama. At pagkatapos po nun, hindi po natapos na yung tinapay lang po yung binigay. Meron pa pong ibinigay ang Panginoong Jesus, dumampot siya ng saro ng tipan, at ang sabi niya, ito ang aking dugo. Ito ang aking pakikipagtipan. Simbolo ng dugo ng Panginoon na nabuhos bilang tanda ng bagong tipan sa atin. Alam niyo po ba ibig sabihin ng bagong tipan? Ibig sabihin po sa pinakabababaw, ang Diyos mismo ay nakikipagkasundo sa iyo. Na ang lahat ng kanyang sinabi ay seselyuhan niya magaganap sa bawat mananampalataya at maniniwala. Ang ibig sabihin po ng ating hawak-hawak ngayon ay inalay ng ating Panginoong Jesus ang kanyang sarili. Namatay siya para sa kapatawaran ng kasalanan ng bawat isa. Kaya kung tayo magpapartake po nito, dapat po maging masaya tayo dahil katagumpayan po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. At sa pamamagitan po nito, tayo po ay pinagkakaisa sa tunay na pagpapananampalataya na meron sa ating Panginoong Jesus. Ang lahat po ba ay meron na? Kung wala pa po, yung mga may umiikot po sa likod, pwede po yung itaas ang kamay ninyo para meron po kayo. Kaya mapapansin natin, dalawa ang binigay ng Panginoon. Dahil ang katawang walang dugo, patay po yan. Alam po natin. Pero ang katawan ng Panginoon at ang kanyang dugo ay binigay sa atin. Kaya ang muling pagkabuhay ay nagpapaalala ng katagumpayan ng ating Panginoon Jesus. Hindi natin ito gagawin kung walang nangyari sa ginawa ng ating Panginoon Jesus. Kaya simula ngayon dapat magbago ng ating pananaw. Ito ay pakikipagkasundo ng Diyos sa iyo at sa akin. At ito ang katagumpayan ng Panginoon. Kung lahat po ay meron na tayo po ito ngayon, at atin po itong ipanalangin at pasalamat sa Panginoon. Ama, nagpapasalamat po kami sa oras na ito. Inaalala po namin ang katawan ng aming Panginoong Jesus na napagbayubay sa Kalbaryo, na siyang nagbigay ng panibagong lakas sa buhay. Pagpalain mo po ito at tinatanggap po namin ito kasama ng saro ng tipan, Panginoon, na nagsisimula ng ito. Mas masama po ito at anumang benepisyo na meron nakapanahon dito ay tinatanggap
pinagpala tayo ng Lord. Narito tayo dahil mahal natin ang Lord. At ngayong oras na ito ay oras ng pagbibigay ng pasasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga handog. Naalala natin ang kwento sa buhay ni Abraham kung paano siyang pinagpala ng Lord. Dumating yung panahon na siya ay nakipaglaban sa hari na si Haring Kadolamer at iba pang mga hari para bawiin yung pagkakasakop kay Lot na kanyang pamangkin. At doon sa pakikipaglaban na yun, alam niyo ang nangyari, lahat ng kayamanan na nakuha ng hari ay nakuha naman ni Abraham. Doon sa kanyang pakikipaglaban. Lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang laban ng buhay. Amen? Meron tayong mga pinagdaraan ng pakikipaglaban. At doon sa pakikipaglaban na yun, alam natin na magtatagumpay tayo dahil kasama natin ang Lord. Amen ba? Ang lahat ng nagtatagumpay sa laban ng buhay, magsabing, kasi kasama ko ang Lord. Nang pagkatapos makipaglaban ni Abraham, siya po ay sinalubong ni Melchizedek. At alam nyo, yung 10% na natanggap ni Abraham mula doon sa kayamanan na nakuha niya sa mga hari ay ibinigay niya kay Melchizedek. At sabi ni Melchizedek sa kanya, naway pagpalangin ka ng makapangyarihang Diyos. Tayo rin, marami tayong laban sa buhay. Pero sa kabila ng laban natin, naniniwala tayong patuloy yung pagpapala ng Diyos na tatanggap natin. At naniniwala tayo, pagpapalain tayo ng Diyos. Kung tapat natin ipinagkakaloob ang para sa Kanya. Sabi ko kanina, ginagawa natin ang pagbibigay hindi dahil sa gusto natin tumanggap pa ng pagpapala. Kasi pinagpala na tayo. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala na ako. Sige, mas nakatitig ako sa mata, pinagpala na ako. At mahal ko ang Diyos. Kaya po sa oras na ito, tayo po ay magkakaloob. Hawakan natin yung mga kaloob natin. Tayo ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon sa mga pagpapalang ito at sa mga darating pang pagpapala para sa atin. Sandaling ipigit natin ang ating mga mata. Magpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sapagkat tunay nga po na kami ay pinagpala mo. Nagbibigay kami, hindi dahil sa gusto namin kami ay tumanggap palagi, kundi nagbibigay kami dahil alam namin, Panginoon, na kami ay palagi mong pinagpapala. Salamat sa iyo. Hindi lamang pagpapalang pinansyal, bagos, Panginoon, pagpapalang espiritual. Tinanggap namin unang-una sa lahat ang kaligtasan na nagmumula sa iyo. At ngayon, Panginoon, dalangin po namin, natanggapin mo po ang aming pong mga kaloob. Sabi nga namin kanina, ginagawa namin ito dahil mahal ka namin, Panginoon, sapagkat ikaw ang tunay na nagmahal sa amin. Ikaw ang unang nagmahal sa amin. Tanggapin po ninyo ito bilang aming pasasalamat, bilang aming pagpupuri sa iyo. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Pwede ba itaas natin mga kamay natin? Naway pagpalain kayo ng Diyos ng may kapal. Salamat, Panginoon. Tanggapin mo po ang aming mga handog. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng anak na sa Jesucristo. Amen.
napakabuti ng